desisyon tayong mali, di ba? May mga taong pinagkatiwalaan natin, hindi pala dapat. May mga choice na akala natin okay, pero later on, masasabi natin, ay, kaya pala, nangyari yun, mga ganun sitwasyon. That is okay. We learn, we grow, and we become wiser. And that teach them all. Hello everyone, I am Rosie and welcome to Journal of Faith. Dito, ibahagi ko or i-share ko sa inyo yung simple na journal ko. This is personal encounter from the Lord na nababasa ko. At pwede ko siyang ibahagi sa inyo through my experience, my thoughts. At pwede din na ito ay maka-learn or makabigay sa inyo ng encouragement. Tara, pag-usapan natin. For today's video, gusto kong ibahagi sa inyo yung journal. So, yung title ng ating journal for today's video is about the greatest investment. Alam ko, na-click mo yan kasi parang nakikurious ka kung ano yung gusto kong i-share sa iyo. O baka nandito ka ngayon dahil nangungusap si Lord para sa iyo. Or baka, then ito yung sign na gusto mong mag-invest pero confused ka. So, ano ba yung investment? Sabi dito, the action or process of investing money for profit or material result. So, mag-invest ka ng money, either we expect for profit or result. So, either gain or you lost. So, ganun kung mag-invest tayo. Posible na pag mag-invest tayo sa isang bagay, sa isang tao, pwedeng may profit tayo at pwede ding malugi tayo. So, itanungin ko ngayon sa inyo. Gusto kong itanong ito sa inyo. Yes, ikaw na nanonood ngayon. Hindi ito aksidenteng nandyan ka, nanonood ka, dahil alam ko baka ito yung sign mo. Sign mo about the investment. So, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-invest sa isang bagay today na pwedeng magkatulong at makapagbago ng future mo, saan ka mag-i-invest? Sa business ba? Education, career, love, or sabihin na natin lahat gusto mong mag-invest dyan, di ba? Importante naman yung lahat. Importante yung money, diba, importante yung business, family, name it, no? Pangalanan mo lahat, importante yan. Pero meron pa rin palang pinaka-greatest na kailangan natin matutunan or malalaman kung saan tayo mag-i-invest. Dahil pag ito, nag-invest tayo, sureball yung ating profit. May isa akong bagay na natutunan na hindi mabibili ng pera, pero pwedeng magbago ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat, ng karakter natin, at eventually, future mo, future ko, future natin lahat. Pag nalaman natin ito. Excited ka na ba? Gusto mong malaman kung ano ba talaga yung, kung ano or saan tayo pwedeng mag-invest? Tara, pag-usapan natin. So, habang binabasa ko ang Proverbs, it caught my attention. So, ilagay ko sa inyo, ilagay ko dyan no, yung ng Proverbs chapter 4, verse 8 to 9 NLT version. Pero yung nakot ko dito is, if you prize wisdom, she will make you great. Embrace her and she will honor you. And she will place a love breath on your head. She will present you with a beautiful crown. I was like, wow, wisdom. Yung wisdom, gagawin tayong great pag i-embrace natin siya. And i-honor tayo ng wisdom pag naka-embrace tayo sa Kanya. And also, He will give us the crown of glory. Beautiful crown
pag naintindihan natin at naging embrace natin si wisdom. Maybe one of the greatest investment in life is actually wisdom. What is wisdom? According here, the quality of having experience, knowledge, and good judgment, the quality of being wise. Hindi ito pagiging matalino or marunong ka sa lahat. So, knowing what is right, that is wisdom. That you have a good judgment, then you choose, no? Then you apply. That's wisdom. Kasi think about it, no? Pwede kang magkaroon ng negosyo, pamilya, maraming pera, no? Pero kung wala kang wisdom, hindi mo siya alam paano gawin or paano i-handle yung mga bagay na nasa iyo ngayon. Kasi minsan, hindi lahat dapat God bless me, no? Minsan kasi, kahit nga ako minsan, God bless me, no? Pero ito pala dapat yung tama sa pagpe-pray. God, give me wisdom. Kagaya ni King Solomon, no? He asked God for wisdom to know what is right and also how to manage his people and his wealth. So kagaya ni King Solomon, ask wisdom. Paano ba natin ma-acquire yung wisdom? No, according in James 1 verse 5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. Diba? Ask and He will be given to us. No? If you need wisdom, ask. Kanino? Kang Lord. Ibibigay ni Lord kasi nga generous siya. So, saan ba natin makukuha? Sa Word of God. Hindi naman hiningi ng Diyos na magiging perfect tayo or alam natin ang lahat. Gusto lang ng Diyos sa atin is lumapit tayo sa Kanya kung may mga desisyon tayong gustong gawin. Mga plano tayong gustong planuhin. No? Guide ng Panginoon kung saan tayo pupunta, kung ano yung gagawin natin. That's God want us. Yun lang yung gusto ni Lord sa atin, na mag-ask tayo sa Kanya kung ano yung mga dapat at hindi dapat natin gawin. May mga desisyon tayong mali, di ba? May mga taong pinagkatiwalaan natin, hindi pala dapat. May mga choice na akala natin okay, pero later on, masasabi natin, ay, kaya pala, nangyari yun, mga ganun sitwasyon. That is okay. We learn, we grow, and we become wiser. That's what a beautiful crown represents. Hindi lang ito tungkol sa success or having a perfect life. It's about the person you becoming because you choose to value wisdom. Pag ibabalue pala natin yung wisdom, na magiging wise tayo. So maybe the greatest investment isn't always something you can put in the bank. Kasi, diba, pag mag-invest tayo, talagang gusto nating mag-gain or ilagay natin sa bangko. Pero ang pinaka maigi pala na investment is something you carry within you, within us. And that investment is wisdom. So our word for today is wisdom. So if you encourage for this video, kung nanonood ka, no? Click wisdom. No, thank you so much for watching, and also always remember your greatest investment is not just what you gain, it's who you becoming. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe to our channel. See you in our next conversation. God bless everyone.